Isang maaliwalas na Lunes sa bago at mas malawak na opisina ni Attorney Lito Macaraeg sa gitna ng mataong kalye ng Quiapo. Ang amoy ng sariwang pintura sa kanyang mga pader ay unti-unti nang napapalitan ng pamilyar na amoy ng mainit na kape, mga nakasalansang lumang papel ng mga kaso at ang usok mula sa maingay at abalang kalsada ng Maynila. Sa dulo ng kanyang mahabang mahagoni na mesa na ipinundar niya mula sa mga nauunang naipanalo niyang mga kaso, naroon ang paboritong porselanang platito kung saan maayos na nakapatong ang isang maliit na tasa ng umuusok na barako at kakarampot na matamis na bibingka. Kailangan ko ng maraming asukal, Makisig. 3 araw na tayong walang matinong tulog dahil sa paghahanda sa mga papeles para sa mga na-dismiss na manggagawa ng pabrika ng tela, sagot ni Lito habang pinupunasan ng kanyang salamin at prenteng isinandal ang kanyang likod sa kanyang swivel chair. At saka, aminin na natin, hindi na uso ang mapait na pagkatalo sa genius lawyer ng masa. Matagal ko nang binura ang salitang talo sa bokabularyo ko simula nang nagpartner tayo. Kaya dapat matamis lang palagi ang kape ko kasing tamis ng walang paltos nating panalo sa korte. Humalakhak si Makisig hanggang sa mahawakan siya sa kanyang maliit na tiyan. Ang tawa nito ay parang kalansing ng mga maliliit na kampanilya na nauwi sa konting pag-ubo dahil nabilaukan siya sa sariling laway. Si Makisig, ang invisible na duwende mula sa kailaliman ng lupa na siyang naging lihim na kapareha ni Lito, ay prenteng nakaupo sa itaas ng estante ng mga Lobox. Aba-aba, ang lakas naman ng hangin dito sa opisina, pang-aasar ng duwende habang umiiling-iling. Naging mayabang at pilosopo ka na simula nang i-feature ka sa TV ng genius lawyer ng masa. Excuse me lang ha, i-remind lang kita Lito na ako ang utak sa tandem na ito at ikaw lang ang microphone ko. Kung wala ang mga magic bulong ko, baka hanggang ngayon nagpapanotaryo ka pa rin ng mga nawawalang ID at bitbit mo pa rin ang korona ng bilang attorney talo. Oo na, hindi ko kinakalimutan yun partner. Kaya nga espesyal ang timpla ng kape mo araw-araw at hindi ako pumapalya sa pag-aalay. Nakangiting sagot ni Lito. Puno na ng kumpiyansa ang abogado ngayon, malayong malayo sa dati niyang anyo na laging naninginig, pinagpapawisan at nabubulol sa loob ng korte 1 taon na ang nakakaraan. Ang samahan nilang dalawa ay naging matibay na, pinanday ng iisang layunin na itumba ang mga makapangyarihang nangahabuso sa batas. Habang nag-uusap sila, biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Si Maya, na ngayon ay isa ng ganap na parmasyotika, ngunit paminsan-minsan ay bumibisita pa rin upang tumulong bilang volunteer receptionist tuwing day off niya, ay pumasok na may tinding alalahanin sa kanyang muka. Attorney, may kliyente po tayo sa labas. Kanina pa po siyang naghihintay. Nakaupo lang sa hagdanan natin. Malayo pa po daw ang pinanggalingan niya at halos wala na siyang lakas. Sige, papasukin mo siya agad Maya. Bigyan mo rin ng tubig at kaunting biskwit bago mo papasukin dito. Agad na inayos ang pag-uupo at isinantabi ang nakakalat na folder sa kanyang mesa. Isang lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng kupasing pantalon at manipis, gulanit na jacket. May sunog na balat mula sa matinding sikat ng araw sa kabundukan at mga matang puno ng halo-halong pagod, takot at pag-asa. Dahan-dahan itong lumapit sa mesa ni Lito at nagtanggal ng kanyang lumang sombrero. Hawak-hawak ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Attorney Macaraeg, magandang umaga po. Ako po si Lando, isa sa mga tagapagsalita mula sa tribong Ilaya sa malayong kabundukan ng Sierra Madre. Nagmakaawa po ako sa mga madre sa aming parokya para lang bigyan ako ng kaunting pamasahe papunta rito sa Maynila. Marami na po akong napuntahang abogado sa probinsya pero lahat po sila ay nagtuturo pabalik-balik. Nabalitaan ko po ang ginawa niyo laban sa pamilya Fuentebella. Kayo na lang po ang natitirang pag-asa ng tribo namin. Maupo ka Lando. Kumalma ka lang. Malumanay na anyaya ni Lito. Ano ba ang eksaktong problema doon sa Sierra Madre? Bakit kailangan ninyo ng tulong ng abogado? May umaangkin ba ng lupa ninyo? Hindi lang po basta inaangkin. Pinapalayas po kami ng tuluyan sa aming lupang ninuno, attorney. Panginginig ng boses ni Lando.
Ang kalaban po namin ay ang Pera Grande Mining Corporation. Dumating po sila ilang buwan na ang nakararaan, kasama ng mahigit 50 armadong gwardya at mga dambuhalang makina na hindi pa namin nakikita sa buong buhay namin. Sinimulan na nilang sirain at kalbuhin ang kabundukan. Pinuputol ang mga sagradong puno namin at nilalaso ng kaisa-isang ilog na pinagkukunan namin ng inumin at isda. Nagkakasakit na ang mga bata sa amin dahil sa inuming tubig. Terra Grande? Napakunot ang noo ni Lito. Agad siyang napatingin sa direksyon kung saan nakaupo si Makisig. Isa iyan sa mga pinakamalalaking at pinakamayayamang kumpanya hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Asya. Mayroon ba silang ipinakitang opisyal na papel mula sa gobyerno? Legal ba ang operasyon nila sa bundok ninyo? Ayon po sa kanila at sa mga kasama nilang opisyales ng bayan, mayroon daw po silang titulo at legal na permiso mula sa pamahalaan. May hawak din daw po silang dokumento na nagpapatunay na pumayan daw ang buong konseho ng mga matatanda sa aming tribo. Sa laysay ni Lando, tuluyan nang tumutulo ang luha mula sa pagod ng mga mata. Pero lahat po iyon ay kasinungalingan, attorney. Walang ni isang pununo namin ang pumirma. Pineke nila ang mga dokumento at thumb mark. Kapag may nagreklamo at humarang sa mga bulldozers nila, tinatakot nila kami ng mga baril. May 2 na po sa aming mga kapatid na lalaki ang dinampot noong isang gabi at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lito ang napakabigat at galit na presensya ni Makisid na biglang bumaba mula sa estante patungo sa kanyang balikat. Ang Sierra Madre, bulong ng duwende. Ang boses nito ay may halong matinding lungkot at puot nang ngayong lang narinig ni Lito. Iyon ay hindi lamang lupa ng mga tao. Iyon ay bahagi ng mas malawak at sinaunang kaharian ng mga duwende sa kailaliman. Naririnig ko ang sigaw ng mga pinuputol na puno at ang pag-iyak ng mga ugat tuwing gabi. Lito, ang kumpanyang iyan ay hindi lamang kalaban ng iyong lahi. Kalaban din sila ng buong kalikasan. Tumingin si Lito kay Lando at huminga ng malalim. Alam niyang kapag binangga niya ang Terra Grande, isusugal niya muli ang kanyang kapayapaan, karera at posibleng pati ang kanyang buhay. Ngulit hindi na siya ang dating duwag na pumapayag sa walang hustisya. Huwag kang mag-alala, Lando. Tatanggapin ko ang kaso ninyo nang walang sisingilin sa inyo. Aalamin natin kung saan madilim na butas nila itinago ang katotohanan. Nang mapakain at makaalis na si Lando para pansamantalang magpahinga sa isang malapit na kumbento sa labas ng Quiapo Church, naiwang mag-isa sina Lito at Makisig sa loob ng opisina. Puno ng katahimikan ng silid, tanging ang malakas na ugong ng mga sasakyan at jeepney sa kalsada ang naririnig mula sa labas. Alam mo ba kung gaano kalaking kalaban ng Terra Grande, Makisig? Seryosong tanong ni Lito habang mabilis na binubuksan ang kanyang laptop para mag-research tungkol sa kumpanya. Ang Chief Executive Officer o CEO nila ay si Don Eduardo Valderrama, isang lalaking may bilyong-bilyong piso sa kanyang bank account. Kontrolado niya ang mga maiimpluwensyang politiko, ang mga matataas na ranggong pulis sa probinsya at malamang kahit ang mismong mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng permiso sa pagmimina. Kapag bumangga tayo sa kanila, para na rin tayong bumangga sa pader ng asero. Ang ginto at pilak na kinukuha at ninanakaw nila sa bundok na iyon ay nagmuna pa sa aming kaharian. Seryosong sagot ng duwende habang naglalakad sa ibabaw ng laptop keyboard ni Lito. Hindi alintana ang pagtatype ng abogado. Sinisira ng kanilang kasakiman ng natural na balanse ng mundo. Kapag nawasak ang mga ugat ng puno sa itaas, guguho ang mga sinaunang kuweba sa ibaba kung saan kami nakatira. Ang mga kapatid ko ay napipilitang lumikas at itago ang kanilang mga sarili. Ang lupang ninuno ng mga tulad ni Lando ay sagrado. Hindi ito basta-basta ibinebenta para lang gumawa ng palamuti sa katawan ng inyong mga mayayaman. Kailangan nating patunayan sa harap ng hukom na peke ang Free and Prior Informed Consent o FPIC na ipinagmamalaki nilang pinirmahan ng mga katutubo. Ayon sa batas namin, kung walang lehitimong pahintulot ang mga katutubong nakatira doon, ganap na iligal ang pagmimina nila kahit may lisensya pa sila.
Kailangan din nating patunayan na nalalason nila ang ilog gamit ang mga murang kemikal. Sabo ni Lito, pilit hinihilot ang kanyang sumasakit na ulo. Paano mo gagawin iyon sa batas ninyo kung lahat ng papel na hinihingi mo ay hawak nila? Kung lahat ng tao sa ahensya ay bayad na nila? Nagtatakang tanong ni Makisig, umupo sa gilid ng monitor ng laptop. Gagamitin ko ang proseso ng batas laban sa kanila. Hihingi ako ng Temporary Environmental Protection Order o TEPO mula sa korte para patigilin muna ng sapilitan ang operasyon nila habang nililitis namin ang mismong kaso. Pero alam kong para pakinggan ako ng judge na hawak ang kasong ito, kailangan ko ng matibay na ebidensya na may malaking irregularidad sa kanilang mga dokumento sa lalong madaling panahon. Hindi pwede ang chismis lang. Kung mga dokumentong nakatago ang hanap mo at mga lihim na pag-uusap ang kailangan mo, alam mo na kung ano ang gagawin ko. Nakangiting wika ni Makisig, ang kanyang mga mata ay matapang na kumikislap na parang brilyante. Walang selyadong vault, walang makapal na folder, at walang opisina ng korporasyon ang hindi ko kayang pasukin. Mag-iingat ka, Makisig. Ibang-iba sila kay Fuentebella. Ang mga multinational na kumpanyang tulad nila ay napakaruruming maglaro pagdating sa pera at negosyo. Ngisi ni Makisig. Hindi lang ako makikinig ngayon, Lito. Kung sisirain nila ang kaharian ko, baka kailangan din nilang tikman ng kaunting mahika ng lupa. Ngayong gabi, bago ko espiyahan ng kanilang mayabang na CEO sa Makati, dadaan muna ako sa Sierra Madre upang bigyan ng leksyon ng kanilang mga makina at paglaruan ng kanilang kumpanya. Napakunot noo si Lito. Makisig, anong binabalak mo? Baka lalo silang magalit sa mga katutubo. Huwag kang mag-alala, Lito. Ipapakita ko lamang sa kanila kung sino talaga ang nagmamay-ari ng bundok na iyon. Ang inyong batas ang bahala sa kanila sa siyudad, ngunit ang mahika ng lupa ang sasalubungin sa kanila sa gubat. Buong pagmamalaking sagot niya. Sa isang kisap mata, naglaho ang duwende na tila naging gintong alikabok na sumama sa hangin mula sa siwang ng bintana, handa ng simula ng isang napakadelikado at mahiwagang misyon. Kinabukasan, bitbit ang preliminary injunction motion, humarap si Lito sa isang branch ng Regional Trial Court na may direktang hawak sa mga espesyal na environmental cases. Umuungong ng mahina ang aircon sa loob, nagbibigay ng sapat at komportableng lamig sa buong bulwagan. Ibang-iba na ang pakiramdam at tindig niya ngayon kumpara noong unang beses siyang nakatapak sa lugar na ito. Hindi na siya pawisan dahil sa kaba at takot, kundi dahil sa matinding pagkauhaw na makamit ang hustisya. Sa kabilang panig ng malawak na silid, prenteng nakaupo si Attorney Raymond Gonzaga, ang lead counsel ng Terra Grande Mining. Isa siyang matangkad, may edad na abogado na kilalang-kilala sa buong bansa dahil sa kanyang walang awang taktika at panggigipit sa mga maliliit na kliyente sa loob ng korte. Suot ang isang mamahaling gray suit at relong kumikinang, tinitigan ni Gonzaga si Lito ng may halong matinding panggibiri. Your Honor, panimula ni Gonzaga, tumatayong diretsyo at humaharap sa hukom ng may buong yabang. Ang hinihinging aksyon ng kampo ni Attorney Makaraig na Temporary Environmental Protection Order ay hindi lamang isang malaking kahangaalan, kundi isa ring malaking pinsala sa ekonomiya ng buong bansa. Ang Terra Grande ay nagpapasok ng bilyong-bilyong buwis sa ating pamahalaan na ginagamit para sa mga proyekto. Kompleto at malinis kami sa dokumento. Mayroon kaming opisyal na Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa pamunuan ng DENR at higit sa lahat, mayroon kaming pirmadong kasunduan mula sa mismong mga matatanda ng tribong Ilaya na masayang pumayag sa aming operasyon. Tumayo si Lito, matatag ang bawat hakbang at humarap sa hukom. Your Honor, ang mga papel na ipinagmamalaki ng depensa at tinatawag nilang malinis ay mga pineking dokumento. Ang mga matatandang katutubo na sinasabi nilang pumirma ay hindi man lang marunong bumasa at sumulat kahit sa simpleng lengguwahe natin. Ngunit ang mga kontratang nasa harap ninyo ay puro mahihirap na English legal jargon.
Pinilit silang pumirma kapalit ng kaunting sardinas at bigas at ang sino mang hindi pumayag sa kanilang tribo ay pinutukan ng baril ng kanilang private army. Higit pa rito, nakakalason na rin ang ilog nila dahil sa irresponsableng pagtatapon ng kemikal at dumi ng kanilang mga makina. Objection! Malakas na sigaw ni Gonzaga. Dinuduro si Lito. Puro haka-haka at kwentong barbero lang yan. Your Honor, ang aking learned colleague ay gumagawa lamang ng kwento. Bukod pa doon, sigurado akong ang mga katutubong ito ang nasa likod ng tahasang pananabotahe na nangyayari ngayon mismo sa aming mining site. Napakunot noo ang hukom. Anong pananabotahe ang sinasabi mo, Attorney Gonzaga? Your Honor, kagabi lamang ay hindi maipaliwanag kung bakit biglang nasira ang lahat ng aming mga makinarya sa bundok. Walang umandar na bulldozer. Ang mga gulong ng aming dump trucks ay bigla na lamang bumaon ng malalim sa tuyong lupa na para bang hinihila pababa ng kung ano. Ang mga chainsaw ng aming mga tauhan na ginagamit sa pagpuputol ng mga puno ay bigla na lamang napurol at sumabag ng idikit sa balat ng kahoy. Sa loob ng magdamag, paralisado ang buong operasyon ng kumpanya nang walang makitang lohikal na paliwanag ang mga inhinyero namin. Sigurado akong itong mga rebelding katutubo ang nanira ng aming gamit. Napangiti si Lito sa sarili. Makisig, isip-isip niya. Ano na naman ang ginawa mong milagro kagabi? Your Honor, wala po kaming kinalaman sa mga sirang makina nila, sagot ni Lito. Pilit tinatago ang kanyang ngiti. Marahil ay ang mismong kalikasan ng nagagalit sa ginagawa nila. Nanghihingi lang po kami ng konting oras, Your Honor, para makakuha ng independent experts at mapatunayan ito ng lubusan. Kailangan lang pong itigil muna ang mapanirang pagmimina habang nag-iimbestiga tayo. Ang hukom na tila may pagkairita at halatang naiimpluwensyahan din ng malaking pangalan ng Terra Grande ay mariing umiling. Attorney Macaraeg, bilang isang abogado dapat alam mo na hindi pwedeng ipatigil ang isang multi-billion peso na lehitimong operasyon base lamang sa walang basehang kwento ng isang katutubo mula sa bundok kahit pa may misteryosong sira sa kanilang mga gamit. Kailangan ko ng prima facie evidence. Dahil wala kang mapakitang matibay na ebidensya ngayon, dinedenay ko ang iyong request para sa TEPO. Ngunit dahil sa bigat ng iyong akusasyon, papayagan ko ang paglilitis ng buong kaso para sa validity ng kanilang kontrata. Ibibigay ko ang unang hearing natin sa susunod na linggo. Napayuko si Lito dahil sa pagkadismaya. Paglabas nila ng korte at pagtapak sa hallway, agad siyang nilapitan at hinarang ni Gonzaga kasama ang 3 bodyguard nito. Huwag kang masyadong mag-ilusyon sa sarili mo, Macaraeg. Kahit siraan pa ng mga paborito mong katutubo ang aming mga makina, mabibili namin agad ang bago bukas na bukas din. Ang Terra Grande ay isang imperyo na nagpapagalaw ang bansa. Dudurugin kita sa susunod na linggo. Tinitignan lang ni Lito ang mapang-asar na abogado nang walang bahid ng takot. Attorney Gonzaga, hindi ako naniniwala na pera lang ang umiikot sa mundong ito. Ang katotohanan ay may sariling paraan para ipakita niya ang sarili niya sa mga panahong hindi mo inaasahan. Maghanda ka. Pagkatapos iparalisa ang mga operasyon sa kabundukan at pati rin ang bawat kable ng kuryente na nakakonekta sa mga bomba ng Terra Grande, nagtungo si Makisig sa isang napakataas at sobrang higpit na seguridad na marangyang corporate building sa Makati. Si Makisig ay malaya at tahimik na naglalakad sa loob ng malawak na opisina ni Don Eduardo Valderrama, ang nag-iisang CEO ng Terra Grande. Walang tao, gwardya o high-tech CCTV camera ang makakakita ng kanyang presensya. Ang malamig na opisina ay pinalamutan ng mga malalaking balat ng inosenteng hayop, mga ulo ng usa sa dingding at mga mamahaling gintong palamuti na walang awang nakuha mula sa iba't ibang kabundukan. Nakaupo si Valderrama sa kanyang malaking imported leather chair, nang gagalait at may kausap sa kanyang telepono habang humihitit ng tabako.
Si Makisig ay dahan-dahang umakyat sa mahabang kurtina sa tabi ng bintana at maingat na umupo sa tuktok ng isang matangkad na estante upang malinaw na makinig. Ano? Anong ibig mong sabihing hindi umaandar na ang lahat ng bulldozer natin doon? Bulyaw ni Valderrama sa telepono. Wala akong pakialam kung umuusok o sumasabog ang mga makina kapag pinaandar. Gusto kong doblehin ang bilis ng paghuhukay at pagpapasabog sa bundok ng Sierra Madre ngayong linggo. Ayusin ninyo agad ang mga yan. Wala akong pakialam kung marumihan o tuluyang malason ang ilog ng mga katutubong iyon. Kailangan nating makuha ang lahat ng ginto bago pa makialam at gumawa ng ingay ang gobyerno at media. Pero, sir, natatakot na po ang mga operator natin. Nanginginig na boses sa speakerphone. May sumpa raw po yung lupa. Pati po yung kuryente sa kampo, laging napuputol kahit bago ang generator. Paano po yung kasong isinampa sa atin ni Attorney Macaraeg? Di ba nakaschedule pa ang paglilitis natin sa korte next week? Sumpa! Kalokohan yan! Sigaw ni Valderrama, hinampes ang kanyang desk. At huwag mong intindihin ang hamak na abogadong iyon. Wala siyang ebidensya at wala siyang pera para labanan tayo. Binayaran ko ng buo si Director Santos ng DENR para maglabas ng opisyal na report na malinis ang tubig sa ilog ng Tribong Ilaya. 2 milyong piso ang ipinasok ko sa offshore bank account niya sa Cayman Islands kahapon lang bilang suhol. Ang account number niya ay 8894-332177. Bukod dyan, yung mga pirma na sa FPIC document na hinahanap nila, pinilit lang natin ang 5 katutubong pumirma at pinorje at kinopya na natin ang natitirang 500 pangalan ng buong tribo. Hindi nila mahahalungkat yon kailanman dahil ang orihinal na draft paper na may peking pirma ay andito mismo nakatago sa personal vault ko sa ilalim ng desk ko. Napangiti ng napakalapad si Makisig. Kabisado na ng kanyang isip ang bawat solong numero, bawat salita at bawat kasinungalinan na lumalabas sa maduming bibig ng sakim na CEO. Ginamit din niya ang kanyang matalas na pandinig ng duwende upang kumpirmahin ang mismong tunog ng combination lock ng vault ni Valderrama habang binubuksan ito ng saglit kanina. 4491. Ngunit bago tuluyang umalis, napangsin ni Makisig ang isang nakabukas na makapal na red folder sa ibabaw ng mesa ni Valderrama. Isa itong kumpidensyal na ulat mula sa mismong lead scientist ng kumpanya na nagpapatunay na ang murang kemikal na ginagamit nila sa bundok ay naglalaman ng nakakamatay at mataas na antas ng cyanide at mercury na direktang tumatagas ngayon sa tubig ng ilog ng Tribong Ilaya. Mga walang pusong tao. Nanggagaliting bulong ni Makisig sa sarili habang nakatingin sa dokumento. Sinisira at nilalason ninyo ang aming tahanan at pumapatay kayo ng mga hayop para lang sa inyong mga kumikinang na bato. Ang parusang ibinigay ko sa inyong mga makina ay babala pa lamang. Gamit ang kanyang taglay na mahika, lumutang si Makisig pababa at hinawakan ng folder. Dahil hindi niya ito madadala ng hindi makikita ng ibang tao ang tila lumulutang na hangin sa papel, binasa niya ng buong linaw ang pahina. Minimorya niya ang eksaktong sukat ng lason at ang mga technical data na kailangan ni Lito. Matapos makuha ang lahat ng impormasyon at mapatunayang buo na ang kanyang misyon, mabilis na naglaho si Makisig patungo sa opisina ng kanyang partner sa Quiapo. Ang unang araw ng formal at masinsinang paglilitis ay dumating. Punong-puno ang korte ng media, mga opisyal at si Lando kasama ang ilang matatanda ng Tribong Ilaya na nakasuot ng kanilang tradisyonal na kasuotan ay nakaupo sa likuran ni Lito, mataimtim na umaasa sa isang himala. Sa kanang balikat ni Lito,
Pormal na nakaupo ng prente si Makisig, handa nang magbulong ng mga katotohanang yayanigin ang kumpanya. Tinatawag po ng depensa ang aming star at unang testigo, si Director Santos mula sa mismong Department of Environment and Natural Resources o DENR. Pagpapakilala ni Atty. Gonzaga nang may malaking ngiti sa labi. Umakyat ang director sa witness stand. Pormal itong numumpa habang nakataas ang kanang kamay na magsasabi ng totoo. Director Santos, malakas na tanong ni Gonzaga. Base sa inyong sarili at independenteng pagsusuri sa itaas ng kabundukan ng Sierra Madre noong nakaraang linggo, totoo bang nilalason ng Terra Grande Mining ang ilog gaya ng paratang na sinasabi ng mga nagrereklamong ito? Hindi po yan totoo kahit kailan. Pormal at mabilis na sagot ni Santos, umaaktong parang propesyonal. Legal, sumusunod sa batas at napakalinis ng operasyon ng Terra Grande. Patuloy na umalingaw-ngaw ang boses ng dalawang abogado sa loob ng korte. Your Honor, paano niyo paniniwalaan ang mga ulat ng kumpanya kung ang mismong kalikasan na ang nagpapakita ng patunay? Nakikita na po natin ang unti-unting pagkamatay ng mga isda sa ilog at ang pagkakasakit ng mga bata. Hindi po ba sapat na patunay iyon na may maling nangyayari sa itaas ng bundok? Matapang na tanong ni Lito. Your Honor, ang pagkamatay ng mga isda ay maaaring dulot ng natural na pag-iiba ng klima at kakulangan sa ulan, hindi dahil sa aming kliyente. Walang direktang at siyentipikong ugnayang ang dalawa. Palusot ni Gonzaga. Nakangiti ito, kampanteng walang maitutuulang technical data ang maliit na abogado. Ngunit mabilis na bumulong si Makisig kay Lito. Dito, huwag kang patitinag. Sabihin mo sa kanila na tignan ang ibabang bahagi ng pahina 42 ng report na mismong isinumite nila, ang chemical output data na sadyang tinakpan ng makapal na itim na marker bago ibinigay sa korte. Gamitin mo ang malakas na ilaw upang makita ang orihinal na nakasulat doon. Agad na kinuha ni Lito ang hawak na dokumento ng kumpanya at itinapat ito sa malakas na ilaw ng lamp sa kanyang mesa upang aninagin ang likod ng papel. Your Honor, hinihiling ko po na tignan niyo ng maigi ang pahinang ito na ipinasa ng depensa. Malinaw na may itinatagong data sa ilalim ng markang ito na naglalaman ng kritikal na sukat ng cyanide levels. Habang nagkakagulo ang mga hurado sa nakita, natapos ang pagtatanong ni Gonzaga kay Santos at ibinigay ang oras kay Lito para sa kanyang official cross-examination. Tumayo si Lito, huminga ng malalim at narinig ang malamig na boses ni Makisig sa kanyang tainga. Tanungin mo siya tungkol sa offshore account sa Cayman Islands. Bulong ng duwende, malinaw na malinaw. Account number 8894-3321-77. Eksaktong 2 milyong piso ang pumasok noong isang araw. Naglakad si Lito patungo sa gitna ng silid. Matalim at walang takot ang tingin kay Santos. Director Santos, binanggit niyo po ng paulit-ulit na malinis ang inyong pagsusuri sa ilog. Ngunit tinatanong ko po kayo ngayon sa ilalim ng sumpa. Malinis din ba ang inyong personal na bank account? Objection! Irrelevant! Walang kinalaman ng bank account ng testigo sa kasong ito. Sigaw ni Gonzaga, biglang kinakabahan. Your Honor, ipinapaita ko lang po ang matinding motibo ng testigo para magsinungaling sa harap ng kagalang-galangang korteng ito. Depensa ni Lito ng matatag. Overruled. Answer the question, Director. Utos ng hukom, biglang naging seryoso ang boses. Opo, malinis ang aking record bilang public servant. Utal na sagot ni Santos, nag-umpisang pagpapawisan ng malapot. Kung ganon nga ang katotohanan, boses ni Lito ay dumagundong sa buong korte tulad ng kulog. Paano mo maipapaliwanag sa korteng ito ang eksaktong 2 milyong piso na palihim na ipinasok ng pamunuan ng Terra Grande sa iyong offshore account sa Cayman Islands noong nakaraang araw lamang? Account number 8894-3321-77.
Ipagkakaila mo ba sa ilalim ng sumpa na ito ay isang direktang suhol para ilabas mo ang peking ulat na pumapabor sa kanila? Halos mahulog si Santos sa kanyang upuan sa tindi ng pagkabigla. Namutla ang kanyang mukha at agad napatingin kay Valderrama na nakaupo sa gallery. Ang CEO mismo ay napanganga at napatayo sa gulat kung paano nalaman ni Lito ang isang highly classified na sikretong transaksyon nila na silang dalawa lang ang nakakaalam. Objection! Wala siyang pruweba sa sinasabi niyang bank account. Isa itong malaking pambabastos. Natatarantang sigaw ni Gonzaga. Pinupukpok ang kanyang mesa. Your Honor, hinihiling ko sa korte na agad isubpo na ang international bank records ng account number na ito para malaman kung sino sa amin ang nagsisinungaling. Sigaw ni Lito pabalik. Ang buong bulwagan ay napuno ng matinding bulungan at sunod-sunod na ingay ng mga kamera na kumukuha ng reaksyon ng mga nasakdal. Ang direktang pagkakabunyag ng Cayman offshore account number sa mismong araw ng paglilitis ay malakas na yumanig sa buong kaso at sa kredibilidad ng kumpanya. Patuloy na umalingaw-ngaw ang ingay ng mga mamamayag na naroon sa loob ng korte. Bawat isa ay pilit na nire-record at sinusulat ang hindi kapanipaniwalang impormasyon na inilabas ng kampo ni Attorney Macaraeg, kumpanya sa kumpanya. Walang ni isa man ang makapaniwala kung paano nangyari ang lahat ng iyon ng ganoon kabilis. Ngunit hindi pa tapos si Lito. Sa mga sumunod na araw ng paglilitis, ang natatarantang kampo ng Terra Grande ay nagpasa ng libu-libong pahina ng FPIC documents. Pinakikita ang daan-daang umano'y pirma ng mga katutubo na sumasang-ayon sa pagmimina. Ito po ang matibay at malinaw na patunay na pumayag ang buong tribo, Your Honor. Pagyayabang ni Gonzaga, inilalapag ang makapal na folder sa mesa ng hukom upang takpan ang issue ng panunuhol. Walang iligal sa ginagawa ng Terra Grande. Lahat po ng ito ay may basbas ng komunidad sa Sierra Madre. Hindi nila maaring ipagkaila ang kanilang sariling mga thumbmark at lagda na nasa opisyal na dokumentong ito. Bumulong muli si Makisig kay Lito. Lito, ang tunay na draft kung saan sila literal na nagpractice at nagkamali na pekein ang mga pirma ay hindi nila itinapon. Nakatago ito ng maayos sa personal na steel vault ni Valderrama. Nasa ilalim ito ng kanyang office desk. Ang eksaktong kombinasyon ay 4491. Ipasubpina mo itong ngayon din bago nila tuluyang ilipat at sunugin. Tumayo si Lito. Ang kanyang tinig ay mas matatag at mas buo kaysa kailanman. Your Honor, ang mga papel na ipinasa ni Attorney Gonzaga Mayom ay mga pinal at malinis na kopya ng kanilang pamemeke. Wala pong katotohanan ang mga dokumentong yan. Gusto ko pong formal na ipasearch at kumpiskahin ng mga court sheriffs ang mga nilalaman ng personal na vault ni Don Eduardo Valderrama sa kanyang opisina sa Makati. Ang combination lock po ng vault niya ay 4491. Doon niyo po makikita ng malinaw ang mga drafts kung saan nila pinaulit-ulit na kopyahin ang pirma ng mga matatandang katutubo na hindi man lang marunong bumasa ng ordinaryong dokumento. Tila kinuryente at nagwala si Valderrama sa loob ng korte. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Paano mo nalaman ang personal na kombinasyon ng vault ko? May espya ba sa loob ng sarili kong opisina? Bulyaw ng CEO, namumula at halatang nawawalan ng katinuan dahil sa matinding pagka-paranoid na baka may nagtatraidor sa loob ng kanyang imperyo. Ang bayolenteng reaksyon mismo ni Valderrama ay higit pa sa sapat na dahilan upang tuluyang mag-alinlangan ang hukom sa kanilang depensa. Inaprobahan ng hukom ang isang agarang inspection order ng walang pag-aalinlangan. Sa loob mismo ng araw na iyon, pumasok ang mga otoridad sa gusali at natagpuan ng mga court sheriff ang mga drafts ng peking pirma sa mismong vault ng nagulantang na CEO. Pagbalik nila sa korte, gumuho na ng tuluyan ang moral ng kampo ni Gonzaga. Wala na silang ibato kay Lito.
dahil lahat ng malalalim na lihim at panluloko nila ay direktang nabubunyag bago pa man nila ito magamit sa korte bilang ebidensya. Habang pinapanood ni Lito ang pagkataranta ng kalaban, alam niya sa kanyang sarili na walang yaman na makakatapat sa kapangyarihan ng purong katotohanan na nagmumula sa mismong kalikasan. Sumapit ang pinakahuli at pinakainaabangang araw yung paglilitis dahil sa desperasyon na iligtas ang gumuguhong imahe ng kumpanya at maiwasan ang pagkakakulong. Mismong si Don Eduardo Valderrama ang kusang umupo sa witness stand para linisin ang kanyang sariling pangalan at depensahan ang operasyon ng Terra Grande Mining. Wala akong anumang kinalaman sa mga pamimike ng pirma na yan. Galit at pilit na pahayag ni Valderrama sa lahat. Direktang dinuduro si Lito gamit ang nanginginig na daliri. Marahil ay ginawa lamang yon ng mga tanga kong tauhan sa baba nang hindi ko alam. Ako'y isang negosyante lamang. Ang alam ko lang bilang CEO, nagpapasok ako ng bilyong-bilyong halaga ng pera sa ekonomiya ng bansa na nagpapakain sa mga taong tulad mo at nagpapatakbo ng lipunang ito. Lalapit na sana si Lito sa gitna upang magtanong ng isa pang serye ng mabibigat na cross-examination, ngumit pinigilan siya ng isang mahina at malamig na kalabit sa kanyang balikat. Ako na ang bahala rito, Lito. Hayaan mong ang mismong kalikasan at ang mahika ko ang humusga sa kanyang dila. Pabulong na wika ng duwende na may ngiti ng pananabik sa kanyang labi. Umalis si Makisig mula sa komportableng balikat ni Lito at malayang lumutang patungo sa witness stand kung saan galit na nakaupo si Valderrama. Ginamit ng duwende ang kanyang napakalakas na mahika upang kalabitin ang isipan at dila ng CEO. Isang maliit, hindi nakikitang sumpa ng purong katotohanan ang mabilis na inilagay ni Makisig mismo sa laod ng lalamunan ng bilyonaryo. Mr. Valderrama, kalmadong panimula ni Lito, nakatingin ng malalim sa mga mata ng CEO. Tatanungin kitang direktang tiyahan at alalahanin mong ikaw ay nasa ilalim ng panunumpa. Alam mo bang personal na ang murang kemikal na ginagamit ninyo sa kabundukan ay direktang sumisira sa ilog at nagdudulot ng matitinding sakit sa mga bata sa tribong Ilaya? Susubukan sanang magsinungaling at umiling si Valderrama tulad ng palaging niyang ginagawa, ngunit ang kapangyarihan ng sumpa ni Makisig ay agarang gumana at nangibabaw sa lahat. Ang kanyang sariling dila ay kusang gumalaw laban sa kanyang utak. Siguradong alam ko na may lason yon! Malakas na sigaw ng CEO sa mikropono, halos mapunit ang kanyang lalamunan sa lakas ng boses. Ang mga mata niya'y halos lumuwa sa gulat sa kanyang sariling sinabi, ngunit hindi niya na mapigilan at masara ang kanyang bibig, tila ba may sariling itip ito. Nasa confidential report na yon sa ibabaw ng desk ko. Alam kong may nakamamatay na lason yung chemical namin, pero mas mura gamitin yon kaysa gumastos sa proper waste disposal at panlinis ng tubig. Wala akong kahit na anong pakialam sa mga dugyot na katutubong yon. Mga istorbo at malaking sagabal lang sila sa gintong minimina ko doon. Natahimik at napuno ng napakalaking gulat ang buong bulwagan. Nakanganga si Attorney Gonzaga. Bumagsak ang folder mula sa kanyang kamay, hindi makapaniwala sa mismong pag-aamin ng sariling kliyente sa harap ng mismong hukom at ng national media na nagre-record ng live. Pilit na tinatakpan ni Valderrama ang kanyang bibig gamit ang dalawang nanginginig na kamay. Ngunit ang puwersa ng sumpa at ng katotohanan ay pilit na kumakawala mula sa kanyang kaluluwa. At oo, inaamin ko, ako ang direktang nag-utos na pekein at kopyahin ang mga pirma nila sa kontrata. Patuloy na pag-aamin ni Valderrama. Tuluyan ng umiiyak at nanlulumo sa matinding takot sa sariling kawalan ng kontrol sa katawan. Ako rin ang nagbayad ng milyones kay Direktor Santos at sa iba pang mga kurakot na pulis. Lahat ginawa ko at gagawin ko
para lang makuha ang buong bundok na yon at maging pinakamayamang tao sa rehiyon. Huminga ng napakalalim ang hukom. Marahas na umiling sa tindi ng pagkadismaya sa narinig at sunod-sunod na ibinaba ang kanyang mabigat na maso sa mesa na umalingaw-ngaw sa buong kwarto. I think this court has heard more than enough. Based on the overwhelming physical evidence presented by the plaintiff and the witness's own highly incriminating and horrific public confession today, I strongly rule in favor of the plaintiffs. Irerekomenda ko ang kaagad at permanenteng pagpapasara ng operasyon ng Terra Grande Mining Corporation sa Sierra Madre at ang agarang paghuli at pagkakakulong kay Mr. Valderrama at lahat ng kanyang mga bayarang kasabwat. Ang nakakagulat at nakakapanindig balahibo na balika ng ganap na pagkapanalo laban sa bilyonaryong kumpanyang Terra Grande ay naging pangunahing ulo ng lahat ng balita sa buong bansa loob ng maraming buwan. Ang dambahalang kumpanya ay tuluyang ipinasara at pinagmulta ng malaki bilang bayad pinsala. Tuluyang nakulong si Valderrama at ang kanyang mga bayarang kasabwat matapos ang madaling paglilitis. At mahigpit na inutusan ang gobyerno na linisin ang ilog at ibalik ang buong lupang ninuno sa tunay na nagmamay-ari nitong tribong Ilaya. Ilang buwan matapos ang makasaysayang tagumpay na ito, bumalik ang nakangiting si Lando sa opisina ni Lito sa Quiapo. May dala itong isang malaking hinabing basket na puno ng mga sariwang prutas, root crops at mga luntiang berdeng gulay na inani mula sa muling luminis at naging payapang kabundukan ng Sierra Madre na dati inangkin ng Terra Grande. Attorney Lito, maraming salamat po sa lahat ng tapang at sakripisyo ninyo. Umiiyak si Lando sa tuwa habang iniaabot ang mabigat na basket ng prutas sa abogado. Lilinaw na ulit ang aming ilog na pilit nilang dinumihan ng nakalalasong kimikal para lamang makakuha ng ginto. Namumulaklak na ulit ang mga puno doon at tahimik na ulit kami. Hindi na po kami natatakot sa aming sariling lupain. Kayo po ang tunay na bayani at tagapagligtas namin. Hindi lang ako ang nag-iisang bayani rito, Lando. Marami tayong nagtulong-tulong. Nakangiting sagot ni Lito habang lihim na sumusulyap at kumikindat sa direksyon ng estante. May mga mabubuting puwersa sa mundong ito na hindi natin basta-bastang nakikita ng ating mga ordinaryong mata, ngunit palaging nakabantay, laging nakikinig at laging handang tumulong sa mga taong matapang na nagsasabi ng totoo at patuloy na lumalaban para sa kalikasan at kung ano ang tama. Ang tagumpay na ito ay naging hudyat ng mas marami at mas malalaking kaso para kay Lito at sa kanyang invisible na duwende na kapareha. Bawat tagumpay ay nangangahulugan ng mas maraming buhay ng mga mahihirap at walang kalaban-laban na inosente na maililigtas nila mula sa patuloy at walang humpay na pang-aabuso ng mga tiwali. Si Maya, na mula noon ay pangaging naging saksi at kasama ni Lito sa paglalakbay niya sa bawat paglilitis, ay lalong nagpursigi sa kanyang propesyon. Bilang isa ng lisensyado at ganap na parmasyutika, madalas pa rin siyang bumisita sa opisina para tumulong kay Lito. Dito rin siya nagsimulang mag-organisa ng mga malalaking libreng medical mission at pag-abot ng mga libreng gamot para sa mga katutubo ng Sierra Madre. Ginamit niya ang ilan sa mga malalaking donasyong ibinigay sa kanila ng mga pribadong taong sumusuporta sa kanila matapos manalo sa kaso upang makabili ng mga pangunahing gamot, antibiotics at bitamina para tuluyang mapagaling ang mga batang naapektuhan ng inuming tubig na may lason. Para sa buong tribong Ilaya at sa marami pang taong natulungan nila, sina Attorney Lito at Maya ay naging parang anghel na ipinadala ng kalangitan upang sagipin sila. Subalit sa tuwing taos-pusong nagpapasalamat sila kay Lito, palihim lang siyang napapangiti, inaayos ng kanyang salamin at tumitingin sa itaas ng hangin o sa mga puno, palaging nagpapasalamat sa tunay na utak ng kanyang operasyon at ang tunay na bayani na nagmula pa sa kailaliman ng lupa.
Nang makaalis na si Lando at tahimik na ang paligid ng lungsod, maingat na sinara ni Lito ang pinto ng kanyang opisina upang makapahinga. Lumapit siya sa dulo ng kanyang mesa at masayang inihanda muli ang malinis na porselanang platito. Naglagay siya ng isang umuusok na tasang puno ng barakong kape, mas matamis kaysa sa karaniwang timpla dati, at isang mas malaking hiwa ng sariwang bibingka bilang opisyal na pasasalamat at pagdiriwang. Nagugustuhan ko na ng tuluyan ang lasa ng matamis na kape, Lito. Masayang bulong ni Makisig mula sa itaas ng hangin, dahan-dahang lumilitaw at magaan na umuupo sa kanyang maliit na silya sa tabi ng kape. Nakabalik na sa mas payapa, malinis at ligtas na buhay ang lahat ng mga kasamahan kong duwende sa Sierra Madre dahil sa ginawa mo at sa tapang mong humarap sa mga ganid na iyon. Tayo ang gumawa nito, partner. Hindi ko kakayanin yun ng mag-isa. Nakangiting sagot ni Lito. Sumimsim sa sarili niyang mainit na kape at naupo sa kanyang komportableng swivel chair. Ang batas ng tao ay madalas bulag at kayang-kayang paikutin ng sino mang may hawak na makapal na pera. Pero hanggat andyan ang malinaw na mata at matalas na pandinig mo, wala tayong kahit na anong malaking laban na hindi natin ipananalo. Isang marhang, mapang-asar ngunit nakakapanatag na tawa ang muling pinakawalan ng duwende na umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Alam nilang dalawa na napakarami pa silang haharapin na mga gahaman, tiwali at makasariling higanteng korporasyon sa hinaharap na pilit mananamantala sa mga mahihirap na tao at sa sagradong kalikasan. Ngunit sa patuloy na pagtutulungan ng isang abogado na may busilak na puso at punong-puno ng tapang, at ng isang makapangyarihang duwendeng tagapagbantay ng kalikasan at katotohanan, ang tunay na katarungan ay palaging at walang mintis na mananaig. Ang bawat laban sa korte ay naging isang patunay na kahit gaano man kalaki ang impluensya at kayamanan ng isang individual o kumpanya, hindi nito kailanman mabubura ang mga bakas ng katotohanan. Mula sa mga tagong kwarto ng matataas na gusali hanggang sa pinakamalalim na kuweba sa kabundukan, nakikinig ang kalikasan at naruroon si Makisig upang magmasdit. Para sa mga tao sa paligid niya, nananatili si Lito bilang isang tahimik ngunit matalim na kalaban sa loob ng korte. Isang abogado na hindi nagpapatinag sa anumang uri ng pananakot o suhol. Pero para sa kanyang sarili, alam niyang isa lamang siyang instrumento ng isang mas nakatataas at mas makapangyarihang batas. Ang batas ng kalikasan na iginagawad ng kanyang pambihirang kaibigan at kapareha, ang duwendeng si Makisig.